Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat naman tayo ay nagkakamali, sapagkat ang katotohanan, wala po sa atin ang perpekto. Lahat tayo ay may pagkukulang, lahat tayo ay may pagkakamali. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang, hindi tayo pwedeng magmalinis, sapagkat bawat isa sa atin o lahat tayo ay may bahid ng pagkakamali o kaya naman ng kasalanan o kaya naman ng kapintasan. Wala po sa atin ang perpekto. Kaya pag tayo ay nagkakamali, ano ba yung dapat nating maging attitude o maging tugon sa kapwa-tao natin na gaya din natin ay nagkakamali, nagkakasala? Ito po ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. 3 letter P. Sa ating unang pagbasa ngayon, pinapaalala sa atin ng unang P, pananagutan. Na mayroon po tayong pananagutan sa ating kapwa na alam natin na nagkasala, na nagkamali, pananagutan na itama ang pagkakamaling kanyang ginawa o kaya naman itama sa mabuting direksyon ang ating kapwa. Hindi natin dapat tinatawanan o pinapabayaan na ipagpatuloy ng ating kapwa yung kanyang pagkakasala, yung kanyang pagkakamali. Sapagkat ayon kay Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa ngayon, if you do not warn the wicked man to turn from his ways, he will die because of his sin. But I will also call you to account for his blood. May pananagutan tayo sa kapwa natin kapag hindi natin itinama ang kanyang pagkakamali. Sapagkat ang pagtatama natin sa ating kapwa ay isang pagpapakita ng malalim na pag-ibig. Ito yung ikalawang P sa ating pagninilay ngayon. Ayon sa ating ikalawang pagbasa ngayon, nasulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na pag-ibig ang siyang summary ng lahat ng utos ng Diyos, ng commandments ng Panginoon. Kaya po sa pag-ibig, we fulfill the commandments or the law. Kapag po tayo ay umibig sa ating kapwa, nagpakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nagkakamali, we are actually fulfilling the commandment of God, the law of God, which is love. Kaya po sana kapag tayo ay tumatama o nang tatama ng ating kapwa, ang ating intensyon ay para mapabuti yung ating kapwa, para mapabalik yung ating kapwa. Hindi natin itinatama yung ating kapwa para sumikat. Hindi natin itinatama yung ating kapwa para malinis. Hindi natin itinatama yung ating kapwa para lamang tayo yung maging focus or center of attraction. Pero itinatama natin ang ating kapwa sapagkat yung pagtatama natin, pagkukorek natin sa kanya ay sinyal o pagpapakita ng malalim na pag-ibig. Kaya po yung pag-ibig na to ay umuugat sa katotohanan na ang ating kapatid o kapwa ay lumilihis sa kung anong tama, sa kung ano ang katotohanan. Kaya natin siya itatama sapagkat ang pagtatama na gagawin natin ay isang pagpapakita ng pagmamalasakit o pagmamahal sa ating kapwa. Panghuli pong P sa ating pagninilay ngayon sa ating ebanghelyo ay pag-aayos. Tinuturuan tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung paano natin gagawin step by step yung pagtatama sa ating kapwa. Do it privately. Kapag hindi nakinig, magtawag pa ng witnesses, 2 or 3 na witnesses, magdala. At kapag hindi pa,
sabihin ito sa community, sa simbahan. At kapag hindi pa talaga nakinig, then i-treat natin siya na parang outsider, parang pagan, na matigas ang ulo. Pero ang ipinapakita sa atin mga kapatid na napakahalaga na kapag nagkamali ay maayos. At kapag may gusot sa relasyon, dapat inaayos yan. At lalong higit, bilang isang simbahan o pamayanan ng Diyos, dapat nagkakaayos tayo. Kapag nagkakamali yung kapwa natin, huwag nating hayaan na malugmok sa pagkakasala. O kaya naman we just tolerate what he or she is doing. Napakahalaga na magkaroon ng pag-ayos. Sapagkat ito naman yung isa sa mga masasabi nating essence ng pagiging simbahan natin. Na tayo ay pinagbuklod na maayos ng Diyos, na tayo ay magkaunawaan, na tayo ay nag-iisa nang dahil tayo ay nagkakaintindihan at mayroong maayos na ugnayan. Mga kapatid, sana po sa kabila ng ating pagkakamali, pagkukulang o kapintasan, maipaalala sa atin na mayroon tayong una sa lahat pananagutan na itama kung ano man yung pagkakamali. We do not just simply tolerate the mistakes or the sins or the wrongdoings of our brothers and sisters. Bakit po? Sapagkat pag itinama natin, yan ay pagpapakita ng pag-ibig, ng ating pagmamalasakit. At panghuli, na sa pagkakamali, ay huwag naman nating husgahan yung ating kapwa, na mayroon pa ring pagkakataon na maayos, at sana magkaayos tayo sa pamamagitan ng magandang pakikipag-usap o sa tinatawag nating healthy dialogue. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.